beloved Boss Mike Cervera. Pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the President? Siyempre, wala na. Ano pa ba naman ang aasahan nyo, mga kababayan? Ano pa ba ang aasahan nyo sa mga Duterte? O hindi lang ho kay Baste. Meron pa ba silang salitat na popo ng maganda kahit natambak na yung magagandang mga proyekto at ginagawa ni Pangulo? Wala na. Basta mga DDS, tanga. Bakit? Hindi nakakakita ng maganda sa mga taong kinaiinisan nila. Pagdating naman sana sa politika, ibahin nyo na. Tama na. Sa mga kagalit nyo, gamitin yan. Yung kahit na anong gawin niya, wala kayong nakikita maganda. Iba naman kapag ka ang presidente na. Dahil ang presidente, halal ng tao yan. Kapag may ginawang mabuti, kahit na naiinis kayo, baka naman. Sa mga vlogger, DDS vlogger, baka naman i-vlog nyo. Diba? I-vlog nyo, hindi kayo nauubusan ng mga fake news nyo. Kasi mga kababayan, paano iba-vlog ng mga DDS yan, hindi sila nauubusan ng ka-fake newsan. Kaya wala tayong aasahan. Kaya tayo na lang. Diba? Hindi ho, mga kababayan, lalabas ang magandang salita na manggagaling sa mga Duterte. Diba? Hindi ho, wag na ho kayong umasa na magsalita sila ng maganda para purihin ang ginagawang mga proyekto ni Pangulong Bongbong. Lahat yan masama para sa kanila. Tulad na lang ng bigas, kita nyo, nung araw may pakanta-kanta pa sila. Nakalimutan yata nila na matagal makaipon ng pondo si Pangulo. Bakit kanyo, mga kababayan, sinimut ni Digunyo. So kailangan pumondo. Isipin nyo naman, parang ganito. Kung tayo gumastos ng todo-todo, kailangan nating makaipon uli ng panibago. So ganon ang nangyari kay Pangulo. Si Digong sinimot ang kaban ng bansa. Bagkos negatibo pa dahil umutang pat may utang na binabayaran. Diba? So ngayon mga kababayan, yung bigas na pangarap niya, matagal niyang na-deliver, 3 taon bago. Ayaw nyo pa ba nun? Samantalang si Digong, buong termino, 80, 70, 100. Naku, grabe. Hindi bumaba yung presyo na yan. Hindi bumaba. Pero kay Pangulong Bongbong, nako, mamaya, lagot kayo. Pasok. Expected na ganyan ang kanya magiging reaksyon. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Sino? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa Pangulo. Kasi, Attorney Claire, ganyan talaga si Baste. Diba? Kulang Kulang sa kaalaman. Para bang kailangan bumalik muna sa mababang paaralan ng Davao. Bakit? Mukhang walang natutunan. Biruin mo, salita lang na salita. Parang taong grasa lang. Diba? Parang taong grasa lang. Buti pa si Nino, aminado, na may sira ang ulo. Pero tong mga ito, mga kababayan, yung sira ng ulo nila, nagagamit nila sa mga siraulo rin katulad nila. Diba? Mga kababayan, iba. Taloy. Tanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation. If I'm not... Baste. Sa mga DDS nating mga kakilala, baka pwede. I-forward nyo yung video na yan, ha? Para naman kahit paano, matuto siya sa isang abogado na nag-aral ng totoo. Diba? Yung ate mo, abogado, pero mahina ulo. Tuloy. Not mistaken, that's the word. Open. Right? Yeah. Not right. offer. Sila left. Tuloy.
So malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation Yes. at nag-o-offer Yan. ng reconciliation. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan, kanina. Magkaiba po yan. Oo. Bukas. Open. Oo. Hindi po nag-o-offer si Pangulo ng reconciliation na ginagawa niyong propaganda ngayon. Diba? Open ang Pangulo, pero hindi nag-o-offer tulad ng propaganda nyo. Diba? Tulad ng propaganda nila, mga kababayan. Ang tawag nila, offer. Hindi offer. Open. Open. Oh. Ha? Open. Ha? Narinig nyo? Open. Ha? Buksan kaya natin yung mga ulo ng mga yan. Tapos tanawin natin kung merong laman. Kaya siguro hindi nila maintindihan eh. Kung talagang naiintindihan nyo, pabukas nyo nga yung mga ulo nyo. Baste, Pwede ba? Pwede ba? Hamon namin sa'yo. Pwede ba naming malaman kung talagang may laman ang ulo mo? Malalaman natin yan kapag binuksan natin ito. Sige nga, pabuksan mo nga, pasilip mo nga sa amin. Di ba no? Hoy, baste! Pabukas mo nga yung ulo mo, masilip lang namin talaga, Kung may laman talaga, Ha? Yung envelope lang siguro, yung binigay ni Buday. Sigurado may laman eh. Nasilip nila eh. Di ba? Lahat ng pinagbigyan, nakita may laman talaga eh. Pero ang hamon natin, yung ulo ni Baste. May laman ba talaga yung ulo ni Baste? Oo. Baste, pasilip mo naman. Di ba? Baka naman pasilip mo. Oo. Baka pwedeng masilip lang ba kahit bahagya lang. Kahit bahagya lang sana, no? Mga kababayan, ano? Oo. Buti pa yung pares. Ni Diwata may utak. Oo, di ba? Isa pa yan, ano? Si Diwata, no? Biglang nalaos. Mga kababayan, yan ang problema. Parang wala naman silang pagkakaiba kay Diwata. Di ba? Kung si Digong, mga kababayan, versus Diwata, walang pagkakaiba. Bakit kanyo? Papaliwanag ko. Nung makatikim ng pagkapangulo si Digonyo, parang si Diwata, na nung makatikim ng kasikatan, wala silang pinagkaiba. Feeling nila, walang hanggan na. Feeling nila yung kasikatan at nararamdaman nila hanggang sa dulo ng walang hanggan na. Pero nagtatapos kasi yan. Tandaan nyo, lahat ng binibigay ni bro na blessing sa isang tao, may katapusan yan. Kaya hanggang nandiyan, abay pagsikapan nyo na maging mabuting tao. Hindi magpakasama. Huwag kayong magpalamon sa mga nararanasan ninyo na kasikatan. Di ba? Kasi sabi nga, kapag binawi ni bro yung binigay sa inyo, isang pitik lang. Wala na lahat yan. Kita nyo si Diwata, nalaos na lang bigla. Pero, syempre, kung magaling-galing siya, nag-ipon na siya dapat. Kasi mga kababayan, di ba? Kapag sikat ka, madali na lang kumita ng pera. Di po ba mga kababayan? Tuloy. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Dapat. Yun naman yung sinasabi ko, dapat open siya. Bukas. Bukas lagi ang gobyerno bilang ama ng bansang ito. Mga kababayan, dapat maging humble, maging maunawain, maging lahat na lang ng kabutihan na kay Pangulo na nga eh. Di ba? Kaya dapat lang na maging bukas siya. Hindi po offer. Wala pong ino-offer sa mga Duterte. Nakakahiya naman. Siyempre dahil kailangan ng propaganda ng mga DDS na yan, gagawin nila na propaganda yan.
Ang liwaliwanag naman, tinanong siya kung bukas siya. Hindi naman gusto mong mag-offer ba? Kundi ang sinabi at tinanong ni Katunying, bukas ka ba, Pangulo? Ang sagot ni Pangulo, oo, bukas ako. May offer ba doon? Kaya etong mga nagsasabi na mga kampo ni Duterte na kailangan daw ay merong mga kondisyones, mga kababayan, yun po ay kalokohan. Sa ikatatahimik ng bansa, mga kababayan, kailangan may isaalang-alang. Kung gusto nyo talaga, kayo mga Duterte, at mga Duterte cult, yung mga minions ni Duterte, kung gusto nyo talaga ng pagkakaisa, abay sinamantala nyo na, ginrab nyo na yung offer, hindi offer, ginrab nyo na yung pagbubukas ni Pangulo. O di ba? Hindi offer yon. Oo. Pagbubukas niya ng pagkakaisa. Hindi nga kayo ganun eh. Kasi mga satanista kayo eh. Kaya hindi nyo tatanggapin dahil ito, ganitong pananalita para lang sa mga naniniwala kay bro. Pero dahil kayo, mga satanista kayo, naniniwala sa demonyo, hindi nyo igagrab yan dahil mas nag-i-enjoy kayo sa mga kasamaang ginagawa nyo. Di ba mga kababayan? Tuloy. Sino ba ang matinong leader Hmm. ang hindi open for reconciliation? Nga. Sa ngayon, Hmm. alam niyo naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation. Hmm. At sinabi rin po ng Pangulo na hindi lamang po mga Duterte, bakit lagi po kasi sa kanila lamang nakatuon? Correct nga, bakit ba lagi sa inyo? Kayo lang ba tao dito sa Pilipinas? Mga gunggong pala kayo eh. Hindi lang sa mga Duterte, lahat dahil daw marami ng mga nagagalit daw kay Pangulo. Yung mga naiinggit ba? Tandaan nyo, yung kabutihang ginagawa ng isang tao, kinaiinggitan lalo yan. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang kabutihan ng isang tao ay higit na kinaiinggitan. Di ba? Tandaan nyo yan. Ang kabutihang loob, kabutihan ng isang tao, ay yaan ang number 1 na kinaiinggitan. Tulad ng yan, yung mga Duterte. Bukod sa kanila, meron pa ba? Wala na. Di ba? Kaya kung inyong babasihan, yung mga nangyayari, masasabi nyo, basta kampo ni Duterte, masama ugali. Ewan ko ba? Kita nyo naman. Sino-sino ba yung mga nandyan? Maharlika. Sino pa? Vic Rodriguez. Sino pa? Roque, Panelo, Banatbay. Amy Duterte, Lacson. Walang yan mga kababayan. Isama nyo pa si Buday. Isama nyo si Basti. Isama nyo si Kitty. Isama nyo, lahat na sila. Hanggang sa tatay nila na nakakulong. Kung hindi ba masama yan mga kababayan, makukulong ba yan? Diba? Tuloy. Sinabi po, maliwanag, uulitin po natin, open for reconciliation ang Pangulo sa mga Duterte at sa lahat ng tao na maaaring oposisyon or may oposisyon sa kanyang mga polisiya. Dahil gusto niya po na makapagtrabaho na maayos, magkaroon ng stability ang gobyerno para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. Yan. Kaya yung mga nagre-reklamo dyan, kung bakit hindi sila nasiservisyohan, kasi napapabagal ang serbisyo ng gobyerno, sa totoo lang. Napapabagal pa ang serbisyo ng gobyerno dahil sa mga yan. Kaya kung may sisihin kayo, si Digong yan at mga kaalyado niyan at ang mga kakulto niyan. Sila dapat ang sisihin nyo. Kasi sila yung nagpapabagal. Si Pangulo ang gusto, mabilis na serbisyo, kita nyo naman. Sukdulan, manawagan, magbitiw na kayong lahat dyan. Diba mga kababayan? Yan! Kaya wag nyo sisihin si Pangulong Bongbong ba? Si Pangulong Bongbong, maya't maya, may natatapos yan. Itong mga Duterte, hindi na matatapos yan. Hindi na matatapos na, Hindi na matatapos sa kakapanirayan
hanggang hindi nila nakukuha ang pwesto ng Malacanang. Yan lang naman yan eh. Subukan ninyo. Ha? Subukan ninyo na ang Malacanang makuha nila. Nako, Diyos ko po. Baka pati yung mga itlog niyan naguuntugan. Abay, totoo. Mga kababayan, yun lang yung gusto ng mga yan, makuha ang pwesto ng Malacanang para mapagpatuloy nila ang kanilang kaligayahan. Kaligayahan nila ano? Ang magnakaw sa bayan. O yun na naman eh. Diba? Meron pa bang iba? Ha? Bukod sa bengbangan? Diba? Bukod sa bengbangan, masigit ang kanilang kasiyahan kapag ka may kapangyarihan. Dahil kapag ka may kapangyarihan, tuloy-tuloy ang nakawan. O, diba? Yun lang yan eh. Diba? Lang niya. Mga kababayan, oo, hindi lang bengbangan ang nagpapasaya dyan. Kumbaga sa ano, mga kababayan, kasama na yan. Oh. Aloy. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan Bobo! Oy, Baste, oh. Hindi mo raw naintindihan. Bubo ka kasi. Ganun, di ba? O, taloy. ang pahiwatig ng Pangulo Oh. patungkol sa rekonselyasyon Oh. o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang. Bobo talaga yun, attorney. Oo. Walang sariling pag-iisip. Oo. Bobo. Hindi nagre-research. Kung hindi ang ginagawa niya, nakikichismis. So yung kanyang mga lumalabas sa bibig niya ay galing sa chismis ng iba. O, di ba? Di ba, mga kababayan? Wala. Hindi kayo uubra dyan. Attorney Claire kaya yan, ha? Samahan nyo pa. General Torre kaya yan. Di ba? Mga idea. So, nakakaawa po. Walang niya. Sa totoo lang. Ay, attorney, huwag ka nang maawa dyan. Oo. Kasi yung ganyang mga estilo nila, pinagkakakitaan pa nila yan. Bakit kanyo pinagkakakitaan kahit na mga ganyan? Yung kanilang mga kabobohan, abay maraming naniniwala dyan. Diba? Kita nyo naman yung mga OFW. Talaga naman, nandiyan dyan. Walang niya, mga kababayan, ako'y naniniwala na talaga bang kailangan na nating pagtuunan ang problema sa kaisipan. Yung mental health ba, ang tinutukoy ko, pagtuunan na natin yan. Kasi mukhang mga ito, galing sa laki sa kropek yan. Mukhang hindi nakadede ng dede ng nanay nila. Kaya, ayan, pinakain, pinaulam, pinainom ng tubig lang. Walang sustansya. Zero, kumbaga. Nako. Our beloved Boss Mike Cervera.